Okay, that's it. Let's eat. Ayan, gumawa ko ng dumpling soup or molo soup. Ayan, at siomai. So guys, yung siomai is ano yan, turkey at shrimp. Tapos gumawa din ako ng dalawang klaseng sausawan. Yung chili sauce at yung plain lang na walang anghang. At nag-toppings din ako dyan ng fried garlic sa ibabaw ng siomai. So, ayan. So, yung exact measurement, ito i-comment ko na lang. Saka makikita nyo naman yung instruction ng paggawa ko. So, that's it. That's it, guys. Okay, start na natin. Diba? Sobrang nahilo na yung siomai. So, yan. First of all, meron ako ng kalating kilong turkey, 2 cups of shrimp, at saka yung dumpling wrapper. So, una, tadtarin natin ng pinong-pino yung hipon. So, guys, kung wala kayong masyadong maraming hipon, okay lang din naman. Kasi ang instruction dyan is, 1 cup lang. Ginawa ko lang ng 2 cups. Kasi nga, para mas malasa. So, frozen yan. Wala na rin siyang balat, buntot at ulo. Nabili ko na siya ng ganyan. So, tatadtarin lang natin siya ng pinong-pino. Unang gusto ko dyan is i-blender ko, pero nagbago isip ko. So, tatadtarin na rin natin. So, yung turkey, kalating kilong turkey, nilagyan ko ng 2 cups of hipon. So, ayan, tadtarin lang natin ng bonggang-bongga. Then, may onion leeks din ako. Yung onion leeks ko, isarili kong talim niyan. Kahit winter dito, nakapagtanim ako ng onion leeks. Di nyo naman tinatanong, okay lang. Kinukwento ko lang. So, ayan, ilagay ko na yung hipon dito sa aking turkey. So, chicken turkey. Tama, turkey. So, kasi ayaw ko ng beef, ayaw ko rin ng pork. Wala ako din giniling na manok. So, yan lang yung available kasi less fat yan. So, after ko ilagay yung hipon, haluin lang natin yan ng a little bit. Then, isunod na natin yung onion leeks. Yung onion leeks, pwede nyo tadtarin din ng pinong-pino. Pwede nyo rin i-blender. Nasa sa inyo yan. Kasi ako gusto kong pahirapan yung sarili ko, kaya tinadtad ko ng by kutsilyo. Manual yung hipon, saka yung ano. Yan. Hindi, saka konti lang naman. Feeling ko kasi pag tinadtad, binelender mo, parang hindi siya magiging chunky, parang pinong-pino. So, para sa akin, mas masarap yung ganyan. So, una, ginupit ko yan ng maliliit, tapos tatadtarin pa natin ng pinong-pino. So, madali lang naman yan. I know, marami nang may alam sa inyong gumawa ng dumplings and siomai. At inuulit ko kasi nasa Amerika kami. Ang siomai naman dito laging nakapack, nabibili sa Asian store. Pero syempre, gagawa tayo ng sarili natin. So, kung meron kayong beef, pwede rin. Kung meron kayong chicken, pwede rin. Kung meron kayong pork, pwede rin. So, it's up to you guys kung anong gusto nyong gawing siomai. At, disclaimer lang, guys, alam ko, hindi siomai wrapper yung binili ko. Dumplings yan. For dumplings or molo. Pero kasi, kung bibili pa ako ng bukod, parang ang namamahalan ako for $4, almost $5 yung siomai wrapper and dumplings. Kaya, saka ang dami nung dumplings molo wrapper. Kaya sabi ko, yan na yan. All in na yan. So, yon. Pero kung dyan sa Pilipinas or sa bansa nyo, meron kayong siomai wrapper, okay lang din naman. Sa akin kasi improvise ko na yan. Kaya ko na yan, carry ko na yan. Although ang dumplings wrapper is medyo makapal kesa sa siomai, ipupush ko na yan, go na yan. So, 2 tablespoons of soy sauce, and 1 tablespoon of oyster sauce. Dahil wala akong oyster sauce, Maggi sauce yung nilagay ko. Then, 1 teaspoon of sesame oil. Dahil wala akong sesame oil, avocado oil yung nilagay ko. Ayoko kayong lokohin, charis. And 2 tablespoon of garlic. Yan. Yan talaga ang importante. Yung onion, optional lang yan. Kung wala kayong onion, okay lang. Yung mga tinadtad na yan ha, kung wala kayo, pero pwede nyo namang hiwain. 1 tablespoon of onion. Ako kasi gusto ko may onion. 2 tablespoon pala. Then, 1/4 ng bell pepper. Bell pepper. Not bell pepper.
paminta. So, yan. Lagyan natin ng paminta. Wala nang asin ha, kasi maalat na yung soy sauce. Carry na yon. So, kadadaanin naman yan sa sausawan, di ba? So, 2 tablespoon din ng cornstarch. Huwag ng egg, cornstarch na lang. Pero kung gusto nyo yung egg, nasa sa inyo yan. Pero yan, yun yung sa gusto ko eh. So, yan. So, i-mix lang yan. Saka guys, naglagay pala ako ng ng onion powder, saka onion powder and garlic. So, kung wala kayong mga powder na yan, okay lang din. Kasi feeling ko pampadagdag ng lasa. Kasi meron naman ako, so ilagay natin. So, bukod sa garlic mince, onion mince, naglagay ako onion powder and garlic powder. And black pepper. Yon. Naglagay din tayo. So, 3 tablespoon ng water. Why naglagay ako ng cold water ng 3 tablespoon? Kasi para hindi mag-dry. Kasi nga chicken yan. Alam nyo naman pag white meat, madaling mag-dry. So, lagyan natin. Mix lang natin ng bonggang-bongga. Ayan, di ba? Nung na-mix ko na, ipapares ko lang yan para masipsip yung lasa ng meat. Then, saka ko siya babalutin. So, ang gagawin ko palang balot is yung jumbo siomai, saka dumplings. So, dalawang klase ang gagawin ko. So, as you can see, ayan, nakagawa na ako ng 8 pieces yata yan. Then, ganyan lang ginawa ko. Parang, binili ko lang yung, yung kamay ko. Then, naglagay ako. Tapos, inipit ko lang ganyan. So, ang kaibahan kasi ng siomai sa dumplings, ang siomai naka-closed. Yung ang dumplings naka-close. Yung siomai, may open siya sa top. So, yung iba, naglalagay ng carrots. Pwede naman, kaso wala nga akong carrots. So, optional naman yun. Parang ikaw, optional. De, optional naman ang carrots kung gusto nyo. Kaso wala ako that time. Pero kung meron ako, syempre naglagay ako, di ba? Kaso wala. Iniisip ko maglagay ng bell pepper. Feeling ko baka mag-iba lasa pag nilagyan ko ng bell pepper. So, medyo struggle nga lang kasi yung dumpling wrapper is medyo talagang makapal. Yeah, pero kaya naman, kaya ng power. So, gumawa lang ako yan ng 16 pieces. Unang salang 8. Then, yung second batch is 8 din. Then, yung rest, ginawa ko ng dumplings. Dumplings, kasi gagawa ko ng dumplings soup para sa mister ko. Yan. So, ang time pala niyan, guys, magpakulo kayo ng mainit na tubig. Tapos, pag kumukulo na, syempre, steam nyo na 15 to 18 minutes. Yan. Depende sa laki ng siomai at kapal, syempre. So, sa akin kasi parang jumbo, makapal na makapal yan, saka malaki. Mabigat yan, guys. Maliit lang tignan dyan, pero malaki yan. So, sa susunod nga, ang gagawin kong improvement, syempre, liliitan ko ng konti, tapos bibili na ako ng siomai wrapper. Yan. Pero, sa kabuuan naman, is okay naman ang lasa, at okay rin naman, di naman ako nahirapan i-steam. Talagang tinagalan ko siya, ginawa kong 18 to 20 minutes, kasi gusto ko lutong-luto yung loob. Yan. Yan yung first batch, 8 pieces. Tapos, dun sa gagawa pa ako ng second batch ulit. 8 pieces ulit. So, bali 16. Tapos, yung 10 pieces ng dumplings ko, yun ang gagawin kong dumpling soup. Tapos, yung iba, itatabi ko kasi marami naman masyado. Ayan. So, tapos na yung tapos isasalang na natin yan second batch. 8 pieces din yan. Kasi 8 pieces lang yung kasya dun sa steamer ko. Ayoko kasi magsiksikan, baka magdikit-dikit. Ako lang ang mahirapang kunin, saka baka hindi mabuo. So, ayan. Ito yung ko on way ko. Ngayon, kung may on way kayo sa paggawa ng dumpling sa siomai, edi wow. Diba? So, ayan. Gumawa na uli ako. So, habang nakasalang yung second batch, sineryoso ko naman yung dumplings. Para seryoso tayo sa dumplings, diba? Okay, ayan. So, nakailang dumplings ako niyan. Ngayon, yung sumobra sa wrapper, gagawin nating soup yan. So, kasi gawa sa flour yung soup, so pwede natin siyang gupitin ng parang pasta style, yung maliliit lang, para gawin nating
Yung iba tawag molo soup, eh dahil dumpling yung ilalagay natin, dumpling soup. So yung sumobra, ayoko na siyang ibalik sa freezer. Kasi nga, baka tumigas lang, sayang kasi fresh na fresh. So gagawin na natin siyang pasta style. Gugupitin natin maliliit siya. Yun ang pinaka, instead of miswa or anong something ang ilalagay mo, yan na yung inilagay ko. Ginupit-gupit ko lang siya. So, that time, habang umiinit yung siomai, yung second batch kong siomai, magpapakulo naman tayo ng water for soup. So, ayan na yung ginupit-gupit ko, guys. So, itong para sa soup natin. Meron akong chicken mushroom, 1 egg. Yung chicken mushroom, nakapak na yan. Parang base lang yan, para lumapot lang. And that time, gagawa muna tayo ng, di ba, multitask ako ng sausawan. So, toyo muna, dalawang toyo, kasi dalawang sausawan, isang maanghang at hindi. Kasi yung mister ko, hindi masyadong mahilig sa maanghang. Sa ngayon, dati daw mahilig siya. Ngayon, ayaw niya na. So, yan. Toyo, kalamansi, yan. 'Di ba? Meron pa palang meron pa palang papel. So, yun nga, dalawang toyo, tapos lagyan natin ng kalamansi, tapos yung isa, lalagyan ko ng chili sauce. Gusto ko sanang, yung plating, lalagyan ko ng chili sauce sa ibabaw. Parang siomai style ng Pinoy sa atin, di ba? May garlic sauce, saka, fried garlic, saka chili sauce. Kaso, hindi pwede sa mister ko yung gano'n, yung nasa ibabaw lahat ng So, hiwalay-hiwalayin na lang natin. So, ayang nabili kong fried garlic, hindi ko masyadong type. Sa susunod gagawa na lang ako ng sarili ko kasi ang tigas niya pa, tapos hindi ko malasahan yung garlic. Pero naglagay rin ako ng konti sa ibabaw for plating lang, ayan. So, ayan na, naglagay ako ng chopstick, garlic fried sa ibabaw. So, ito naman yung soup natin. So, maglalagay lang ako dyan ng mga 10 pieces kasi maliliit lang yan. So, dumplings naman yan. So, 10 pieces, hintayin lang natin siyang, di ba, pag nilagay mo lumulubog. Kailangan, yung bang lilitaw na siya, lulutang na, tapos pakuluan nyo ng mga 15 minutes kasi meat yan. Kailangan lutong-luto, di ba? So, maglalagay tayo ng, I think 10 pieces lang ang nilagay ko dyan. So, ayan, nung feeling ko na lumulutang na siya, naglagay ako ng isang chicken cubes. Yan, isang chicken cubes lang pampalasa para may lasa na yung sabaw. Kasi hindi ko naman sinunod yung instruction ng chicken na mushroom na yan. Hindi ko sinunod kasi pag maraming tubig nilagay ko, kaya kailangan may chicken cube. So, may mali na naman akong ginawa dyan. Nakalimutan ko, kailangan pala tunawin ko muna sa bukod yung chicken powder na yan, chicken mushroom na yan. So, ginawa ko, inahon ko uli yan, guys. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. Inahon ko yung buong buo, tapos nilagyan kong malamig na tubig. Yan. Tapos, maglagay kayo ng egg. Isang peraso lang, it's enough. Kasi lalapot din naman yan. So, luto na yung meat niyan. Nilagay ko na yung chicken mushroom na kapak, taka nor cubes chicken, tapos egg. Tapos, lalagay na natin yung, so, tinikman ko. So, ang sarap niya na, ang lasa. Lagay na natin yung, yan ang parang magiging noodles niyan, yung pinaka-wrapper. So, lagay na lang natin yan. Tapos, titimplahan ko lang siya ng paminta. Then, papatayin ko na kasi ayoko ma-overcook yung mga wrapper dyan kasi baka madurog. So, ayan. Naglagay ako ng konting paminta lang. And, kompleto na yan. Wala nang asin, wala na kayo lalagay kasi malasa na yung dumplings, pati yung chicken mushroom na nilagay ko. Tas may egg pa. So, ayan. Halu-haluin ko lang. Then, panalong-panalo na yung lasa niyan, guys. So, yan lang ang dinner namin for today kasi nung kumain kami sa Fa Thai, parang nag-crave ako doon sa siomai. Ang liliit ng siomai nila, kaya gumawa ako. So, yung mga gawa ko para lang sa akin yan, guys. Kung gusto nyong gayahin, salamat. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Yan, enjoy! Babush! Thank you!